Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Monthly reading ninyo, April 2026. Ano yung mga dapat malaman? Salamat sa iyong pag-drop by, Aquarius. Manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Pa-comment na lang dyan kung bago ka ba rito or matagal na. Taga saan ka ba? Paano mo na-discover yung reading ko? Saan mo ba na-discover yan? Sa YT channel ko ba? Sa FB page ko ba? O sa TIKTOK? Okay? Comment nyo na lang dyan. Especially kung nakaka-relate kayo. Okay? Oh, may mga lilitaw na numbers dito sa cards. Wala na kayo kung gusto nyong i-look up yan online, kung ano meaning ng mga yan. Tingnan nyo yung numerology. Or kung may ligay sa numbers, bala kayo kung anong gagawin nyo dyan. Number 15, number 6, 33, 36. Lovers, mature woman, concern, distant horizon. Uy. Ano pa? Meron kang Knight of Swords. O, again, itong mga signs na to, makikita ko sa cards, babanggitin ko lang, baka kasi may kaugnayan sa situation ninyo. Pero kahit naman anong zodiac sign ninyo, wala namang rule na kung ano lang yung lumitaw sa cards, yun lang yung mga signs dito na involved, no? Baka lang may relate. Pero it could be any sign. Okay, sa mga number, meron ding number 5, number 3, tsaka 9, karagdagan na numbers. Pwedeng may mga ano dito, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin namang may water, Cancer, Scorpio, Pisces, or Taurus, Virgo, Capricorn. So halos lahat nandito. Lahat ng suits nandito. Meron ka ritong concern, ano? Mukhang meron kang something na puproblemahin or pag-iisipan, Aquarius. Usually, pag lumilitaw to, pwedeng problema talaga yan si concern card. Pwede ka maging problematic, no? Kung tungkol man saan yan. Merong energy dito ng galing sa malayong lugar. Kung family member mo ba yan o jowa mo? Kasi may lover's card dito. And may distant horizons. Kung love yan, love story yan, jowa, pwedeng LDR. Pwede rin may energy ng dito mas may edad, no? Kung whether ikaw ba yon o yung person mo. May energy din dito ng parang ninong, ninang, tito, tita energy. Basta, someone na someone na laging pwedeng siya yung pwedeng siya yung sabihin na natin parang guardian mo, laging tumutulong sa'yo, alam mo yun. Or pwedeng sumusustento sa'yo, hindi ko alam. Pero may mga concerns talaga dito. Pwedeng iba ang problema ninyo tungkol sa jowa ninyo, sa asawa ninyo, sa relationship nyo. Pero in general kasi yan. Okay? Or pwedeng ang pinoproblema ninyo is yun nga, yung person na nasa malayong lugar, whether family member mo yan or jowa mo. Kung ano man, yung magiging problema mo, Aquarius, sa tingin ko merong someone na pwedeng tumulong, sumuporta sa iyo. Kasi nga nakikita ko si mature woman. Oo. Okay? So, nakikita ko dito, yung iba, kung wala kayong jowa, person,
Pwedeng yung lover's card na yan is an indication na pagpasok sa isang connection or relationship. Pwede rin namang yan eh. Oo. Pwedeng may nade-develop na feelings, no? Magandang indication to kung halimbawa gusto mo mag-travel kasi pwedeng may element ng pagta-travel dito or pag-abroad. So sa tingin ko lang andun yung possibility na makapag-abroad ka, makahanap ka ng opportunity dun. Kung meron man distansya dito, masasabi ko na sobrang layo talaga ng distansya. Oo. Kaya halimbawa, age gap yan, malayo yung agwat ng edad or pwedeng malayo yung agwat ng antas ninyong dalawa, status, social status or position, pwedeng ganun. O halimbawa, CEO siya, tapos ikaw ka lang, staff ka lang, pwedeng ganun. Example ko lang yun. Kasi parang meron sobrang layo nung distansya or nung level, yung agwat eh. Yun yung nafe-feel ko dyan. Baka yun yung concern. Kasi usually, especially na relationship, nagkakaroon ng unang-una yung mga sasabihin na ibang tao. Or minsan talaga, kasi pag may age gap kayo, syempre magkaibang generation yun eh. Sabihin na natin, di ba? Meron talaga siyang mga factor talaga yun. May effect talaga siya doon sa relationship, lalo na kung distansya ng lugar, LDR. Di ba? So, yun lang. Yung mga napipick up ko dyan. Oh, may dalawang energy ng person dito. Meron talagang mas bata, tas yung isa mas edad. Or, yung isa, may pagka-adventurous, pero yung isa may pagka-reserved, serious, matured. Yung isa, very fiery, very attractive, very active, tapos yung isa naman is very passive. Kaiba sila eh. Fire and water yan eh. Whether love life yan person na yung tinutukoy or hindi, sila? Opposites. Opposite silang dalawa. Okay, kung meron mga dito, you need to take action kung meron mga advice. Samantalain mo yung moment, pwede yung advice ni Knight of Swords. Kilos. Pwede rin travel yan by the way. Meron something dito na exciting. Pero meron ding something na pwedeng emotional. No? O yan. Kung yung mga qualities ng person, binanggit ko na. Oh, meron something disappointing with the Five of Cups na pwedeng mangyari, Aquarius. By the way, kung bago ka, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-like, follow na rin yung aking FB page, IG, tsaka TIKTOK. Ayan. Yeah, yun na lang yung way ninyo para supportahan ako. Pwede rin po kayong mag-join ng membership sa YT ko at mag-avail ng subscription sa FB ko. By the way, pag nag-avail kayo ng subscription sa FB page ko, meron mga exclusive perks. Saka ko na lang sasabihin nyo kapag nag-PM kayo, kaya mag-PM na lang kayo kung interesado kayo. Pwede rin kayong sumuporta by sending stars. By the way, thank you dun sa mga generous star senders natin. Pati na rin dun sa mga laging nag-share ha, nagko-comment dyan, nagla-like. So yun na nga, mukhang meron kang something na ikaka-disappoint with the Five of Cups. Or something na pwedeng i-regret mo talaga ng bonggang-bongga o panghinayangan.
Most likely to affect you emotionally. Ano man itong some kind of failure or loss na maaaring mong maranasan with the Five of Cups, no? In ano man yan, in career or sa love life mo or whatever. Kasi in general, kung saan tumutugma sa inyo. Okay. Meron ding something dito na maaaring hindi mag-work yung partnership, collaboration, or project. Kasi baliktad si Three of Pentacles mo. Oo. Baka meron ditong something na sisimulan, project, pero baka hindi maging successful or hindi matapos. Oo. Pwedeng yun nga yung maging concern mo actually. Pwedeng may mga partido dito, person, or mga tao na hindi sila willing na makiambag, tumulong, makikooperate doon sa gagawin. May tao or mga tao na hindi nila gagawin yung duties nila, party nila, ambag nila, no? So, pwede kang magka-problema doon. Or pwedeng hindi ma-appreciate yung ginawa mo, yung trabaho mo. Or pwede kang, anong tawag dito? Ma-okray. Yun. Ma-okray yung tinabaho mo or ginawa mo. Something talaga na unsuccessful with the Nine of Pentacles. Okay? So mukhang hindi ka magiging satisfied with the outcome or result. Okay? Tingnan pa natin ano pa yung ibang paparating sa'yo, Aquarius. Pero, kahit may mga ganyan, may lumitaw na happiness. So, ibig sabihin, meron at meron pa rin namang something to be thankful or to be happy for ngayong April. Kung ano man yang mangyayari na yan, ha? Magdudulot sa iyo ng happiness. At meron ka rin namang victory sa ibang parte, sa ibang aspeto, hindi naman bokya lahat. Kasi mukhang meron ka namang something na magagawa na yun yung successful. Kasi meron ako nakitang dito, loss or failure. Pero meron din namang something na mapagtatagumpayan mo. Magagawa mo ng tama. Okay? Warning you of a problem either now or near future. Diba? Tumapat pa talaga dito sa concern. Meron talaga. Meron talagang problem. This April, kung ano man yan. Tinuturo na ng finger. O yung iba dito, baka you're dealing with someone born February. Okay? Since may water dyan. Or any significance na maaaring mag-relate sa month ng February. Pwedeng nagsimula nangyari ng February of nakalipas na February or maaaring mag-stretch up to next year February yan. Ha? At meron ditong older person. Dealings or relationship with an older person. Di ko nalalagyan ng gender. So, yun lang. Godspeed, babush.